Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is me, Chang Ami from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you this week. Pasensya na ha, masyadong naging busy si ate. Let's begin. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, all the details is in description below. Punta kayo sa pinaka-YouTube ko, makikita nyo dyan yung aking link ng aking FB. Paki-message ako sa Messenger para sa detalye. General reading tayo. I'm only the guidance. No? Hindi mo to personal reading, tatandaan mo palagi. Energy reading po tayo. Okay, Libra, vice versa. Okay, tingnan muna natin na kung pwede ko makita. Okay, dito sa sitwasyon mo is may mga bagay ka na maaaring iniisip, may mga bagay ka na gusto mo i-pursue, may mga bagay ka na gusto mong sabihin, either may mga bagay ka na gusto mong gawin, aksyonan, i-move. No? Pwedeng doon sa point na yon na maaring hanggang ngayon is hindi mo pa siya, kumbaga, nasa sa loob mo pa lang yun, sa nakita ko sa iyo, maaring iniisip mo pa lang ito, or nahadon ka sa point na maaring may mga bagay ka na gusto mong ayusin or gustong maisaayos sa iba sa inyo, pwedeng nahadon sa point na yun. May mga bagay na hinahabaan mo lang din yung pasensya mo or nagiging pasensyosa ka ngayon this time. Nandun din yung point na nagkakaroon ka ng kamulatan or nagkakaroon ka ng awakening in some aspect of your life, Pwede may mga bagay ka na gusto mo na i-let go, gusto mo i-transform, or mga bagay na gusto mong change of decision making. Pwedeng nando sa point na yun. Sa iba naman sa inyo, is nando yung point na may mga bagay ka na maaaring nagkakaroon ka ng reflection from the past situations, mga naganap. Good man yan or bad, pwedeng nando sa point na yun, May mga bagay ka na gusto mong i-let go or gusto mo na siyang umpisahan. Sa iba, may mga paghihintay pa. Pero still, nandun yung point na confident ka naman. Yun nga lang siguro, yung iba sa inyo is you don't know how to proceed. If you take it action or not, or if you want to decide to stay or you want to go. Parang handun din yung point na parang nagkakaroon ka talaga ng option sa buhay mo, to do things kung saan aspeto ng buhay mo yan. Pwede rin naman sa iba sa'yo, may mga bagay pa kayo na gusto mong i-discover or may mga bagay ka na nagkakaroon ka na gusto mo ng expansion, ganyan, or mga bagay na maybe you're thinking about also traveling or handling yung point na may mga bagay ka na you want to prepare o pini-prepare. Malakas ang loob mo kasi sa nakita ko ito, you are ready to fight or willing ka naman na talaga magpupursige ka talaga at magtitiis o magtsatsaga ka sa mga sitwasyon mo na kahit na may mga dumarating o dadating na sitwasyon na medyo magulo, May mga magulong sitwasyon, may struggle na sitwasyon, pwede mga hindi pagkakaunawan, pwede rin sa iba sa inyo is it's more on pain. Ako nakikita sa inyo, siguro nahadon ka sa point na may unfinished business pa siguro talaga yung iba, Kaya sabi ko, 'di ba, medyo may konting something want to let go or maisaayos na sitwasyon sa nakikita ko sa inyo dito. May mga bagay ka kasi na pinag-iisipan na gusto mo ma-achieve, ma-fulfill, ganyan. Pero ang nakita ko sa'yo, more on patient ka dito. Nagkakaroon ka naman ng plano, more on think of positive ka naman din sa nakikita ko sa iyo dito. Yun nga lang, may mga time lang talaga na nakapagpapahina ng loob sa iyo. Hindi ko alam kung why pero siguro yung mga bagay na gusto mo i-pursue, hindi mo pa ma-pursue this time. So iba sa inyo, may mga mabibision daw kayo na sitwasyon, or may mga idea kayo na gusto niyo i-pursue this time. Or pwedeng sasabihin din, pwedeng gusto mong sabihin, gusto mong kausapin, gusto mong aksyonan, gusto mong i-let go, ikat, pwedeng nahandun ka sa point. Or pwedeng sa iba sa inyo, ang dami niyo lang talagang iniisip this time, pwedeng nahandun sa point na yon. Pero may doubt, may mga doubt situation ako nakikita sa iyo pa sa ngayon. Pero may mga unexpected din na mga parating sa iyo. So nakikita ko sa iyo ito, unexpected situation happen sa iba sa inyo. Yun. Pwedeng yung unexpected situation na ito is naganap na to, na muli lang din magaganap muli ngayon, pwedeng sa iba is ganun. Or pwede naman sa iba sa inyo, mga unexpected situation na talagang makikipagsapalaran ka
para ma-recover or ma-heal or maging okay yung sitwasyon or mag-success yung sitwasyon talaga sa iba sa inyo. Pero wag kang ay, may devil ka kasi, no? May mga blockage lang din na dumarating o may mga blockage na darating sa buhay mo, no? Lalo na medyo may mga, may konting suffering lang naman, hindi naman siguro forever to, pero may blockage. Bago mo makamit yung fulfillment and happiness o yung hinihiling mo sa buhay mo, may konti kang pagdadaanan lang. Yun na nakikita ko sa'yo. Pero it's up to you na rin kasi sa action mo, sa nakita ko to. Or pwede rin naman na magkakaroon talaga ng blockage. Pwedeng may mga tutol o may mga sasagabal sa iyong daanan na doon sa o mga bagay na pwede kang ma-stuck or ma-trap, ganyan. Yun na nakikita ko sa iba. Basta maging aware ka na lang, no, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, lalo na when it comes to a planning, no, yun, maging aware ka talaga. Kasi, pagka pabigla-bigla ka, pwedeng mag-mess yun, no. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Libra. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo is napaka-very strong person ka talaga, no? As in, you're strong. Kasi, alam mo yung point na ikaw yung tao na you are more on focus talaga. More on focus, kahit na minsan napanghihinaan ka ng loob o nagkakaroon talaga ng balakid, matatag ka. Kumbaga, meron kang sistema sa buhay. Nagkakaroon ka ng sistema or maybe yun, hinagamit mo talaga ngayon this time yung wisdom or yung karunungan mo to clarity any situation natin. Kumbaga may disiplina rin yung iba, no? Pwedeng nato sa point na yun. When it comes sa yung energy, nagkakaroon ka ng mga pagpaplano this time. Kumbaga, may mga bagay ka na iniisip. Kumbaga, advance siya, no, na doon sa point na yun. Kumbaga, halimbawa, halimbawa, may bibilin ka. Pag-iipunan mo na yun. Kumbaga, you always advance thinking, may advance thinking ka palagi, may advance planning ka palagi. Hindi ka, saka dito sa sitwasyon na, hindi ka pabigla-bigla, hindi ka nagpapabigla or wag ka magpabigla-bigla din. Sa energy mo, siguro mas magiging busy ka this time or marami ka talagang aasikasuhin, may mga multitask o multiple priorities ka na gagawin. Sa iba sa inyo, nandun yung point na pwedeng may mga i-evaluate kayo na bagay o sitwasyon mo sa buhay mo, no? Pwedeng nandun sa point na yun. Magkakaroon ka ng pagkocontrol and balance sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa mga kausap mo, sa mga plano mo, sa mga actions, movement mo, sa mga ipaprogress mo this time, pwedeng nahandoon sa point na yun, ano, or nahandun yung point na mas magiging flexible ka this week sa nakikita ko sa paligid mo or kung ano aspeto ng buhay mo na yan. Yun, may mga paghihintay din ako na nakikita sa iyo, no? Maaari may mga hinihintay ka o may paghihintay na sitwasyon na gagawin, no? Yun na nakikita ko sa iba, sa inyo. Sa energy mo, okay naman siya kasi you have focus and mayroon kang clear goal, ano? Kumbaga, there's an objective. Kumbaga, nandun yung, may layunin talaga. As in, you are more on focusing sa mga layunin mo this time. So, nakikita ko baka you are more on saving your money din. Ganyan, mas nagkakaroon ka ng healthy lifestyle than in the past. Pwedeng doon sa point na yun, ano? So, nakita ko baka, healthy lifestyle, diet ka na, ganito, ganyan, kung ano mga ginagawa mo, or you are more on thinking when it comes sa iyong future. Tingnan natin ang iyong parating. Uy. Diba dito, maaaring may mga kayo, traveling, malayo man o malapit, maaaring you thinking about traveling, o may mga pag-uusapan kayo related to a traveling, pwedeng nahandun sa point na yon. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, Libra. Okay. Related ka ba sa mga fire sign?
Also have the Gemini yan, oh. You have Gemini, Cancer, aray ko. Okay. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito, hindi ka ano no, hindi mas magiging ano ka, siguro mas magiging more on quiet ka this time. Kumbaga mas hindi ka magiging more on patolero o patolera no sa paligid mo. Pwedeng na doon sa point na 'yon. Sa nakita ko dito, parating sa iyo may mga mas unahin ko muna yung sa iyo. Mas mapo-focus ka kasi this time sa sarili mo. Yun na nakikita ko. Mas magpo-focus ka this time sa sarili mo, magkakaroon ka ng self-love talaga as in, more on self-love, yung parating sa'yo. And then also is, parang nandun yung point of your starting fresh, no? Hindi ko alam kung ano nangyari. Siguro, nagbakasyon ka ba? Nagkaroon ka ba ng holiday, ng resting time? O maaring nahanap ko lang din this time yung peace of mind, ano, pwedeng nahando sa polo. O talagang, hindi ka lang talaga nagpapatrigger o nagpapabothered sa mga nasa paligid mo. Pwedeng nahandoon ka sa point na yun, ano, kasi you're starting fresh this time sa nakita ko sa'yo dito. Handito rin yung point na parating sa'yo, syempre, may mga tao na may puot, galit, o may mga hindi pagkakasundo o hindi pagkakaisa actually, ano, may mga conflict maaring malaki o maliit yan, o may mga taong may masasabi sa iyo, may mga hindi magiging same pages no, na tao sa paligid mo, or kung ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo, yun. May mga tao rin ako nakikita na magiging very possessive, hoping hindi ikaw ito, yan. When it comes sa possessive, parami ibig sabihin siguro makasarili, sakim, sarili na iniisip nila, mga selos ko no, o kaya naman is yung mapang-angkin o ano man yung inaangkin nila, mga ganyan, ano, mapang-ari, o kung ano man yan, masyadong may pagka-possessive person yung nakikita ko sa'yo dito. Also, when it comes sa possessive, ano pa ba yung mga possessive? Marami, i-research nyo na lang kasi marami ibig sabihin ng possessive situation no, sa nakita ko dito. But still, yun yung nakikita ko sa dito. Sa nakita ko dito, magkakaroon din ng mga happy gathering situation, ano, pwedeng hindi naman siya ganun karami, pwedeng may mga related lang sa mga friendship, pwedeng nahando sa point na yun, may mga creativity, joy, collaboration, o kaya naman mag-chill-chill, lalabas kayo, kakain kayo, or magko-coffee kayo, or kahit nasa bahay lang kayo, pwedeng nahando sa point na yun, o yung mga taong makakasama mo, may mga konting happy gathering lang, ano, pwedeng nahandoon sa point na yun. Well, parami, hindi naman siya ganun karami. Ay, well, pag dalawa, lakpasan ng dalawa, marami na yun, ano, ibig sabihin. Meron ako nakikita dito na dalawa hanggang pito. Pwedeng tatlo, pwedeng apat, lima, anim, or pito man sila. Yun, may nakita ko pito, or mas marami pa siguro, no, iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito na maaring either makikilala mo siya, makakasalamuha mo siya, or magkakaroon kayo ng mga getting together. Pwedeng na doon sa point na yon. Sa iba sa inyo. Sa iba din sa inyo is, nandun yung point, ang dami mo kasing iniisip Paalam mo yung point na ang dami mong iniisip, ang dami gumugulo sa isipan mo this time, so nakikita ko sa iyo dito. And then also is parang ang dami mong kakaharapin na pagsubok this time. So nakikita ko sa dito, may mga kakaharapin as in may mga pagsubok dito. But dito travel malayo o malapit. Kumbaga nahandun yung point na may nakikita rin ako na related to a territorial. Yan, territorial or mga ari-arian situation na maaring may mga connected ka dyan or mga pag-uusapan, mga ganyang situation, ano, ako nakikita sa iyo. And then, there's a new horizon happening to your life din sa nakikita ko sa iyo dito. Parang ang dami mong gusto kong gawin or ang dami mong gustong pukusan this time sa nakikita ko dito. May mga excitement din naman ako nakikita sa iyo na parating sa iyo sa nakikita ko sa iyo dito. Na doon din yung point na maaring you will receive something o may marireceive ka na situation o may marireceive ka na gift, money, tulong, pagmamahal with someone sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, may mga time daw na mananakta yung likod mo, batok mo, balikat mo, balakang mo, yan. Baka may sakit ka rin sa bandang likod. Tapos, ang nakikita ko, may hardship ka Hindi ko alam kung ano yung hardship na yon o pwedeng merong mother figure kasi ako nakikita na medyo baka na sana hindi ka niya
sana hindi kayo magkaroon ng complicated situation, ano. Pero may mother figure kasi ako nakita, or maybe there's a mother figure na may sakit, pwedeng nandun sa point na yun, or may mother figure naman sa iba na either sinusuportahan mo siya, or bibigyan kanya ng advice, or ikaw magbibigay ng suporta, or magbibigay ka sa kanya ng advice. Basta may mother figure ako nakikita. Kuhanin mo lang yung sa iyo doon, ha? Or pwedeng yung mother figure na yun is nagiging blockage siya sa buhay mo, di ba? Pwedeng nahando sa kasi there's a hardship situation. Ako nakikita, maaring yung mother figure na yun is hanggang ngayon is meron kayong mga alitan or may mga hindi ma-accept na situation. Yun na nakikita ko dito. Hindi ko alam kung ano, basta may mother figure na lumabas. Ako nakikita sa iyo. Baka yung isa siya sa mga nandito na lumabas. Ano? Well, ka lang din magpaano sa kanya. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Libra. Marami naman po, universe. Okay. Ay, ano ba yun, ate? Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan. Ay, marami. Lalaki. Ito, siguro 2 lalaki. 3 babae. Yan, iwasan mo yan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre, yung mga bagay na pwede ka ma-frustrate, ganyan. Yung makisawsaw ka sa mga chismis, makinig ka sa mga chismis, hayaan mo silang kung magti-chismis sila, hayaan mo sila sa buhay nila, mag-chismis sila mag-chismis. Diba? Sila din naman yung mapapagod. Huwag ka lang magpapaano doon. Iwasan mo rin yung, syempre, yung ma-manipulate ka ng situation or may tao i-manipulate ka niya, kontrolin ka niya, o kaya isdiktahan ka niya sa mga bagay o gusto niyang gawin sa iyo na pwedeng nandun sa point na yun. Or yung alam mo yung yung parang tatakutin ka. Yan, iwas ka dyan, ha. Or kung ikaw ito, huwag kang gagawa ng ganun, di ba? Yan, yung mga pananakot na situation, iwas ka sa mga situation na pwedeng magkaroon ng mga violence, ganyan, mga taong dishonest, yung hindi mo gamitin talaga yung isip mo, yung wisdom mo, yung talino mo, gamitin mo. Yung labis-labis, isa rin yun, iwasan mo yun. Alam mo naman na lahat ng labis is masama. Okay? Tsaka yung mga situation na, yung mga sadness, yung ikakasad mo talaga, iwasan mo yun. Yung mga magulong situation, ganyan, iwas ka dyan. And then also, yung hindi ka mag-focus para ma-fulfill mo talaga yung mga dreams mo sa buhay mo, no? You need to think to the future din sa nakikita ko sa iyo dito. Siyempre, kung may mga times na, kumaga umiwas ka rin kasi sa sa mga tao na alam mo, magpipretend sila na napaka-plastic. Na yung kuhanin lang nila yung loob nila kasi may makakamit sila sa'yo or well, ano mo na yan, part mo na yan, ano? Pero nasa sa'yo yan. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo. Tsaka wag ka na lang din makisawsaw sa kanila sa nakita ko dito, no? If ever, ganyan. Yung more on pag-isolate sa mga bagay-bagay o sitwasyon, iwasan mo yan. Yung mga pagkainis o yamot o yung mga taong ganun, kung may mga nagtatampo, naiinis o naiayamot, ayaw mo sila. Di ba? Huwag kang magpa-ano sa kanila. Tingnan natin ng love. Mag-focus ka na lang sa sarili mo, pinaka-the best sa lahat. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Libra in love. Uy. Ano ba yan? Nagbalas ako, hindi naman nabalas. Okay. Tandaan nyo palagi na energy reading tayo. Don't forget to subscribe, like, comment, share. At syempre, paki-hype na rin ang aking video. Marami pong salamat. Energy reading,
Vice versa, Libra in love. Please show me. Uy, okay, kung single ka, ay, ganon, universe. Ganon. Okay, kung single ka, nabigo ka na ba? Well, iba sa inyo, nabigo na siya ng maraming beses o more than 3. Or pwedeng nagkaroon na kayo ng paghihiwalay na kayo ng 3 months, 3 days, 3 months, or 3 years man yan, ano? Kayong naghiwalay na ito, or decade. Ang layo na nun no, masyado, no? Kung ganon man is may darating sa'yo. May darating sa'yo na tao na napaka-stable. Na may darating sa'yo na maaaring mas matanda para sa iba naman dito, this person is stable talaga siya. Pero, may hindi ko alam kung if this is a balakid or parang may tao. Hindi ko alam kung magiging blockage sa iyo or sa in this connection. Pero may babae rin kasi ako nakikita. Pwedeng yung babae na yon is isa sa makakasalamuha mo, no, when it comes this connection, kung papasok ka dito sa relasyon na to. Kung may basta may babae ako nakikita, nakasunod. Babae man siya, kung babae man siya, o lalaki sa iba. May kasunod siya na tao. Yun ang nakikita ko dito. Well, it's your choice. No? Sa nakita ko to. Pero, kung naghihintay ka, may darating. Sa iba sa inyo. Kung may nakakausap ka na, sa nakita ko dito, is kung may nakakausap ka na, medyo may mga unexpected na pwedeng maganap o mangyari when it comes to disconnection dito sa mga single, ano. May mga unexpected na maaring malalaman ka sa kanya, may mga unexpected na sasabihin siya sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun. Prepare ka na lang. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao, yes, nagkahiwalay kasi hindi rin kayo naging same page. Maaring nagkaroon ng imbalance situation or nandun yung point na hindi kayo nagkaisa sa isang sitwasyon. May mga bagay na hindi nagkasundo or hindi naging good yung pag-uusap, pwedeng nandun sa point na yun. Medyo nagkaroon ng hindi patas na sitwasyon sa iba sa inyo. And then also, yun nga, medyo ang nakita ko, maaring may boundary o nagkaroon ng boundaries talaga when it comes to may struggle na naganap o nangyari. Pero andun yung point na ginawa ng isa sa inyo talaga. Yung lahat pagdating sa connection na to, kaya lang, syempre, hindi na kaya na i-manage, no, nagkahiwalay talaga sa nakikita ko sa iyo dito. Ate, ko connect ba siya sa akin? Ang nakikita ko dito kasi, maaring may tao na nagbibigay ng suporta sa kanya or advice when it comes sa relationship. Hindi ko alam kung yun yung sinamahan niya or pwede nga yung nagbibigay na nakakausap niya, na nag-a-advise sa kanya. Kung babalik siya sa'yo, medyo ang nakikita ko kasi dito is more on focus siya sa meron siya sa ngayon. Sa nakikita ko dito, ha? Yun. Pero isa sa inyo nagmamanifest no? They manifesting. Yung isa sa inyo, ha? Pero yung isa, nag-focus siya sa meron siya ngayon. Kung kayo naman is a third party relationship. Kung nasa third party relationship kayo, may mga bagay, tsaka handong kasi yung attraction with someone, tsaka nararamdaman mo na, di ba? Tsaka alam mo na hindi na kayo nagkakasundo di ba? Wala na rin yung attraction. Diba? Baari ikaw, attract ka pa rin. O kaya is, nagiging kalma na lang yung sitwasyon. Pwede rin kasi na ikaw yung gumagawa. Diba? Or pwedeng, alam mo naman talaga. Pero when it comes to attraction, nawala na, parang wala lang. Siguro baka tanggap nyo na rin, diba? O tanggap mo na rin. Pwedeng na doon sa kanya yun. Yun nakikita ko. Yes, nahandun din kasi yung point na, may limitasyon na nangyari o putting boundary yung isa sa inyo, no? Sa nakita ko dito, na nagkakaroon ng hocus-pocus talaga dito sa situation na ito. May mga time lang na hindi talaga, may mauulit Siguro kung hindi kayo nagkakasundo noon, hindi pa rin pagkakasundo sa nakikita ko sa iyo dito. Yun. Pero, sa iba sa inyo is, mas matanda ba to sa iyo? O ikaw, mas matanda? Sa iba sa inyo siguro is meron na ring i-work it out na situation, either relationship ito or
isa is focus talaga sa trabaho o yung isa is yung mayroon na siyang wino-workout na ibang tao rin, ano, sa iba sa inyo. Baka both na rin kayo, pareho na rin siguro kayo sa iba. Kung kayo naman is walang third party relationship. Sa mga walang third party relationship, andun yung attraction, andun yung passion sa nakikita ko dito. Yun nga lang, may mga time lang talaga na hindi kayo magsi-same page or pwedeng may mga hindi mapagkakasunduan, pwedeng may mga bagay na hindi magiging good yung pag-uusap, no, medyo habaan mo lang ng yung pasensya mo sa nakikita ko dito. Yun, may mga konting pag-ayon din naman. Ando naman yung iba, isa sa inyo aware naman sa feelings pero wais yung isa kasi, ano, hindi ko alam kung sino sa inyo, but still handun yung pagiging wais ng isa. Sa nakikita ko may mga bagay na magkakaroon ng pagbabago when it comes in this connection. Sana wag kayong mag-away or wag kang mag-disappoint or both of you walang disappoint. Iwasan nyo na lang din yun, ano, sa nakita ko. Siguro pagka mga disappoint or mga unexpected situation, pwede yan mangyari na baka pagod yung isa or may mga pag-uusapan kayo na pwedeng mag-connect ang trabaho, ang pera, or mga territorial, or pwede rin kasi na may mga family connected, no? Pwedeng nandun sa point na yon. Yan, mga kasamahan sa trabaho. Halimbawa, yung family mo, ayaw niya sa kanya, yung family niya ayaw niya sa'yo, o kaya yung mga tutol, pwedeng may mga tutol, may mga masasabi, pwedeng nandun sa point na yon. Yung sa ganun, iba ganun, ano. Sa iba, ano yan, mga connected sa mga bahay, lupa, territorial, or kung LDR kayo, pwedeng nandun sa point na yun, ano. Yan. Pero habaan mo na lang kasi natural kasi sa relasyon yung hindi pagkakaunawaan minsan eh. Natural talaga. Pero ang alam mo, ang nakikita ko dito, hindi ko alam eh, mahal niyo ba talaga yung isa't isa? Sana hindi kayo yung third party, ano? Kasi dito kasi sa sitwasyon na to, is, sana hindi kayo mag-break up. As in, hindi kayo mag-separate or hindi kayo mag-break up. Pero, meron ako nakikita dito na panggagamit. Isa sa inyo, is nagkakaroon ng panggagamit. Yun. Nanggagamit lang. Hindi ko alam why. Bakit kaya? Hindi, basta panggagamit. As in, panggagamit lang siya. Siguro because of the needs. Because of, hindi ko alam. Basta may panggagamit. Sana mahal nyo yung isa't isa. No? Pero if ever, ano, if ever na magkaroon, mga hindi pagkakano, pag-usapan nyo maigi. Ha? Para hindi rin masyadong lumala. Kasi the more na hindi kayo mag-uusap, lalala yan. Baka dumating nga talaga sa point na gano'n, di ba? Sana wag kayo dumating sa point na tulad ng sinabi ko. Money and trabaho. Baka sa iba hindi lang kayo magkaunawaan. Ganyan. Sa iba ganun. Okay, kung wala ka namang trabaho this time, sa iba sa inyo, kung wala kayong trabaho, we have to 6-6, oh. Okay. Kung wala kayong trabaho, ang sabi kasi dito, either kayo is pupunta ng ibang bansa. Pwede kayo pupunta ng ibang bansa. Sa iba naman sa inyo, merong tao na makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng trabaho. Meron. Isa or dalawa, pwedeng nandun sa, maybe either madami sa para sa iba. Pero may tao makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng trabaho. Sa trabaho, kung may trabaho ka naman, well, hindi naman talaga maalis eh, no? Yung mga sa trabaho talaga, yung mga taong sinungaling, mga taong judgmental, mga tao na alam mo yung point na ibubuli ka nila, conflict, imamanipulate ka nila, hindi maiwasan yun. Natural na kasi yun sa sa situation. Pero, yun nga, siguro mas hinahabaan mo lang din yung pasensya mo sa trabaho mo, no? Kahit na gano'n yung mga nagaganap na nangyayari in your life sa nakita ko sa inyo. And, okay lang yan. You try to make it balance din naman. Tsaka wag ka lang din siguro magpaabuso, no? Mga ganyang sitwasyon. And then also, sa pera mo naman, kung dati is medyo naging mahirap yung pera mo, this time hindi. Kasi it's more on renewal within the 3 days, 3 weeks, or 3 months maybe, or baka this month mismo, or sa iba sa inyo, no? Mas mararamdaman mo yung pagbabago pagdating sa pera.
kasi may mga parating, may mga receiving. No, kumbaga nahandito yung point na kumbaga may mga changes na magaganap into your life sa nakikita ko sa'yo dito. There's a blessing. No, pwedeng iba sa inyo is may mga bagong project, mga bagong opportunity, o mga bagong idea, o kaya is mas may mga, kasi there's a giving and receiving, di ba? Ibig sabihin, either hahaba yung trabaho mo, magiging night shift ka, yung oras mo, pwedeng nahatun sa point na yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Kumbaga is may victory and success na magaganap o mangyayari sa iyo. May achievement of goal. Yun, may mga recognition actually, ano, may mga recognition, may mga success, achievement, blessing, kasiyahan, abundance, ganyan. Mas mararamdaman mo yung blessing tsaka yung renewal na magaganap when it comes sa kaperahan mo this time. Mararamdaman mo na siya. Congrats! Ang ganda ng mo, ang ganda ng kaperahan mo, as in. Kasi medyo, parang alam mo, you're going toward to a calmness situation. Mas mararamdaman mo yung, mas madadama mo yung pagbabago than to the past month or years man yan sa iba sa inyo. Parang sa iba dito, di sa good karma, parang nandun sa point na yon. Yung iba naman sa inyo, mas magiging more on wiser and stronger ka raw this time. Kumbaga parang nagkakaroon ka na ng acceptance ng lesson from the past. Kaya mas mag-move forward ka para ma-achieve mo talaga yung gusto mo. Sa iba sa inyo, doon ka na. Or sa iba sa inyo, kinakailangan ha, yung sinabi ko. Yung but still, congratulations kasi it's more on good yung mo, no? Yung situation mo. Alam mo, may buntis. May mabubuntis o may magbubuntis o manganganak. Parang may nakita akong gano'n. Siguro sa iba sa inyo baka hindi ko alam kung if this year or pwedeng 2 to 3 to 4 years o kung years man yan, mga ganong situation ako nakikita dito. Arigato naman si Carlos.